Magandang araw po sa mga kabikers. Ngayong araw na to, itutur ko kayo sa aming exclusive villa dito sa Jisan, Saudi Arabia. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay at ipapakita ko sa inyo kung ano kaganda ang aming villa. Tara! Sa pagpasok pa lang, ito yung gate namin. Bali, kami lang ang makakapasok dito at wala nang iba pa. At saka may security din kami dito. Tara, pasok tayo. Tsaka ito yung bahay ng security namin. Dito siya nakatira. Simple lang pero naka-aircon yan ha. Hindi mabubuhay dito yung tao kapag walang aircon. Alam nyo naman ang Saudi Arabia. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung bahay ng mga mayor namin. Ito yung bahay ng mayor namin dito. Dito nakatira yung mayor namin. Tara, papasokin natin to ha. Tara, let's go. Ito yung pintuan ng isang mayor namin. Natutulog pa sila. Yan itong isa. Yeah. Papasok ko kayo dito sa kitchen namin. Yan. Ito yung kitchen ng mga mayor. Yung mga malalaking rep oh. Ito yung mga istaka ng mga pagkain. Dito yung mga kwarto ng mga mayor. Yan. Ipapakita ko sa inyo yung swimming pool namin dito sa villa. Tapos ito makikita nyo itong tamarindo na to, malaking tamarindo to eh. Ito yung swimming pool namin. Ito yung swimming pool dito sa villa na walang tubig. Naubusan kasi si tagtuyot dito sa Saudi Arabia. Mahirap yung tubig dito sa Saudi Arabia, mas mahal yung yung tubig kaysa sa gasolina. Pero never pa ako nakaligo dito sa swimming pool na to dahil walang tubig nga eh. Paano maligo? Tapos ito yung filter ng swimming pool. Isabi daw ang presyo nito is 500,000 Saudi Riyal. Kasi diba, milyon na sa Pilipinas ang presyo nitong filter lang ng swimming pool. Hindi ko alam kung totoo. Tapos ito yung likod ng bahay ng mayor namin. Diba, simple lang. Lahat na kwarto yan naka-aircon. Actually dito sa Saudi Arabia ano lang eh, tiyaga-tiyaga lang para makapira. Alam nyo na, sa Pilipinas kasi mahirap ang pira eh, kahit sintabo mahirap hanapin. Tapos dito may second floor pa yan dito, tingnan nyo may hagdan pa akyat, pero huwag ko kayo iakyat doon, baka may mga ahas doon eh. Yan, papunta ng rooftop yan. Tara, dito tayo sa kabila.
Tapos kung makikita nyo sa likuran ko, makikita nyo may mga puno dyan. Yung mga puno dyan, dinidiligan yan araw-araw ng hardinero namin. Ang hardinero dito sa Bila. Kaya lumaki yung mga puno dahil sa tubig. Oh, ito yung puno ng sampalok. Kala yung Pilipinas lang may sampalok din dito sa Saudi Arabia. Yun yung entrance namin, yan yung gate namin. Tapos pagpasok mo, ito yung makikita nyo. Tapos dito sa likuran ko, nakikita nyo may mga punong pinutol. At mga malalaking puno to bago pinutol. Titingnan nyo yung kapitbahay namin dito. Daming puno, parang Pilipinas lang kami dito sa Jisan, Saudi Arabia. Tapos pagpasok, ito yung papasok sa Bila namin doon sa tirahan namin. Tara, papunta tayo doon. Let's go! Kung makikita nyo dito, kabilang bakod, kataas ng mga kahoy. Tapos dito, ito yung number 1 gulay dito. Tingnan nyo. Ito yung malunggay, kaya libre yung gulay namin dito. Maraming malunggay dito. Ipapakita ko sa inyo yung munting garden dito. Ito, isa din oh, malaking tamarindo din sa kapitbahay namin, oh, mas mataas. Pagkatapos dito nakaparking yung service namin. Kikita nyo naman yung sasakyan, yung bus na sa company namin. Kasi titingnan nyo sa kabilang bakod oh, ang daming kahoy doon. Parang hindi Saudi Arabia, parang Pilipinas lang. Papakita ko sa inyo ha, mag-akyat tayo sa bakod. Tingnan nyo doon oh. Maraming puno. Sa kabilang bako dyan ha, sa kabilang bahayan. Tapos ito yung Bila namin. Ito yung sa loob. Ito yung pinaka-compound namin. Exclusive lang kami makakapasok dito, walang makakapasok dito. Makakapasok lang dito yung hardinero at saka yung may-ari ng Bila at saka yung empleyado ng company namin. Tapos makikita nyo dito, ito yung mga malunggay na wala na ng dahon dahil sa tagtuyot dito ngayon sa Saudi Arabia eh. Tapos ito yung tinatawag nilang dates dito. Ito yung national trees ng Saudi Arabia. Ito yung nagbibigay ng pagkain sa kanila dati nung walang-wala pa yung Saudi Arabia, bago na discover yung oil dito sa Saudi Arabia. Kaya lang wala pang bunga yung dates dito. Tara, baba tayo dito. Baba tayo dito dahil ipapakita ko sa inyo. May orange dito ha. Ipapakita ko sa inyo yung orange dito. Kung makikita nyo yung mga puno ng malunggay. Malunggay to lahat, yung parang Christmas tree na walang dahon. Pero makikita nyo, tagsibol na yung dahon eh. Kumuha nga ako dito ng ng buto para itanim ko sa Pilipinas. Tingnan nyo dito. Pinatulan na ng hardinero dahil para isibol yung bagong dahon ng malunggay. Tapos ito yung orange, puno ng orange.
Kaya lang wala pa tong bunga. Bata-bata to eh. Ito, malunggay din to. Ito, namatay na yung puno ng orange dahil hindi ata nadiligan. Sararan, ito na yung puno ng orange. Oh, ito na yung puno ng orange na may bunga. Makikita niyo yung bunga. Oh. Di ba? Maliliit pa, hindi pa. Sa po nandun, ikutin natin sa kabila. Dahil parang may malalaki na. O yun. So, tingnan nyo, makikita nyo. Kunin ko to. Baka pagalitan ako ng hardinero. Hindi, wala naman siya eh. Yan o. Talagay ko na sa bulsa, baka makita tayo. Makikita mo dito, maraming bunga. Maliliit pa o. Diyan may malalaki o. Next week ko na yung kukunin. Yan o. Maraming bunga maliliit. Dinidiligan to araw-araw para at least may suporta na to. Tapos itong puno na to, ito yung malaking puno din ng tamarind tree. Tingnan nyo. Parang feeling mo kapag nandito ka, hindi ka sa Saudi Arabia eh, kasi sa kakaalam ng iba, yung Saudi Arabia is desierto lang. Pero hindi, nagkakamali kayo. May puno din dito. Sa kabilang compound nga eh, may manggahan doon eh, may mango plantation. Tara, balik ka doon sa kabila. Yan, kung makikita nyo, basa pa yung puno ng malunggay dahil dinidiligan to araw-araw. Yun, ulit ito yung sa kabilang bakod namin, no? Mas maganda dun sa kanila, mas maraming kahoy. Papakita ko sa iyo ulit, ay papasili po sa inyo ulit yung kabilang bakod. Ito yung sinasabi ko, yung tamarindo, yung sa sentro may tamarind tree sa gitna bago kami pumasok dito sa pinaka compound ng villa namin. Tara, papasokin natin yung compound na. Pagkatapos ito yung villa namin, ito yung pinaka villa namin na compound. Yan yung tinitirahan namin. Bali yung isang flat, bali 4 na kwarto yan. Sa isang kwarto, isang flat, bali 3 yung nakatira. Papasukin natin mamaya yan isa-isa para makita nyo kung ano yung laman yan. Tapos ito yung pinaka compound namin, nandito na yung basketballan, footballan, tapos yan. Kasi kung gusto namin maglaro ng basketball, punta lang kami doon. Kami-kami lang. Kasi wala makakapasok dito eh. Let's go. Tapos ito din yung puno din ng orange to. Puno din ng orange to, kaya lang wala pang bunga yung orange na to eh.
Tapos ito bulaklak kumamila. Pagkatapos tingnan nyo yung likuran, yung tiningnan natin kanina dyan. Yan. Pupunta tayo dun sa baba. Tara, samahan niyo ako. Bali dito is ito na nga yung orange. Mataba yung orange pero wala pang bunga. Bago pa lang dito, bago kami dumating dito, maiksi pa to eh. Tapos ito may mangga silang tanim. Mabilis lumaki dahil dati maliit pa to. Tapos papaya. Wala pang bunga yung papaya nila. Ito mangga ulit. Kasi tumutubo din dito yung mga kahoy, kaya lang kailangan mo lang diligan yung kahoy. Tapos ito malunggay, bagong tagsibol na malunggay. Kasi dating dami dito malunggay dito, kaya lang natumba dahil sa ulan at saka sa hangin, sa sandstorm. Bali ginugupitan din to ng hardinero dito eh. Kita nyo yung background dito. Tapos ipapakita ko pala sa inyo yung prutas na pig. Ito yung sinasabi nilang pig. Kasi dito pala ako nakakita ng kahoy na pig. Tingnan nyo. May bunga siya. Isang pirasong bunga. Actually mabango pala yung pig eh. Kasi actually marami ako nakikita nito sa Pilipinas, lalo na sa tabing ilog. Kaya lang sabi ko, i-try kong kakainin yun pagdating ko sa Pilipinas kung ganun din. Kasi matamis to eh. Siguro alam nyo naman kung ano yung pig na prutas. Kasi ito yung prutas nya. Kasi mostly nabibili ito dry sa mga dates, sa mga sweet shop. Parang simpleng kahoy lang eh, basta marami ako nakikita sa Pilipinas nito eh. Kukunin ko sana, kakainin ko, kaya lang baka pagalitan ako ng hardinero dito. Tara, ikot. Tapos ito yung puno ng pig fruits. Makikita nyo parang marami ito sa Pilipinas eh, hindi lang pinapansin. Tapos yun o, may bunga isang piraso, hilaw pa, bata pa kasi. Putin natin sa kabila. Tapos hindi ko to alam kung anong kahoy ito, pero may bulaklak. Mabango nga. Mabango, sampagita ba to? Parang hindi naman to sampagita pero mabango. Parang sampagita yung amoy. Baka hasmin. Hindi naman to hasmin. Pagkatapos ito, orange na naman to. Tingnan nyo. Maraming puno ng orange dito. Wala pang bunga. Yun yung isa lang yung may bunga doon sa gitna. Tapos orange din. Tapos orange din to. Taas ng bako dito eh. Tapos orange din. Wala pa itong bunga. Yun ang mga basura dyan. Tapos ito yung basketball namin. Basketball court. Simple lang pero rock.
Tapos ito ay prutas ito eh. Natikman ko na to dahil nung time na last month siguro may bunga ito. Parang sinigwilas yung lasa nito eh. Matinik to eh. Hindi kaya ingat sa paghawak. Hindi ko alam kung anong pangalan ng prutas nito. Pakikita ko sa inyo yung prutas. Ito yung prutas niya. Ito yung fruits niya. Actually pwede nang kainin to eh. Subukan natin kainin. Pero masarap to eh. Hindi ito ito. Yan. Actually hilaw pa siya eh. Green pa. O dapat yellow to kapag mahinog eh. Pero pwede nang kainin. Actually comment kayo kung alam nyo itong pangalan ng prutas na to. Dito lang ako nakakita ng ganito. Ay dati sabi ng kasama habang nagbabike kami dito sa paikot dito, baka daw mamamatay ako dahil baka lason daw ito. Pero hindi naman ako namatay dahil 3 months na. 3 months na bago ko pagkatapos na kinain ko to eh. Pero sabi nila prutas nga talaga to. Next week tandaan kita, dalawa ka. Babalikan kita next week. Tingnan nyo. Tapos ito yung ano ng hardinero namin. Yung panggupit dito ng anong tawag dito? Grass cutter. Yung grass cutter dito sa ng hardinero namin siya. Actually, 2 puno yan ay. Ganito isa din oh. May bunga din to kaya lang siguro sinusunod kain ng hardinero namin. Yun, kita nyo doon. Yung puno doon is malunggay din doon eh. Ito, papakita ko sa inyo yung grapes. Ito grapes ito. Tingnan nyo. Puno ng grapes. Oo, puno tama. Kaya lang parang mamamatay na siya eh. Dun sa kabila bulaklak din to. Bulaklak din to yung sabi ko sa inyo na mabango. Tapos kung makikita nyo doon, nandun yung tennis court dun sa ano, pagkatapos ng basketball court, nandun yung tennis court. Tapos ito gumamila ito. Gumamila. Bougainvillea pala ito. Makikita nyo. May bulaklak din to. Dinidiligan din to araw-araw ng hardinero. Pakita ko sa inyo yung malagumgum na bulaklak. Kasi tingnan nyo. Yung bulaklak dito. Preskang bulaklak. Nandito tayo ngayon sa puno ng malunggay. Titingnan nyo, malunggay ulit. Mabango din to yung bulaklak ng malunggay na to eh. Dito pupuntahan natin sa kabila. Titingnan nyo itong bulaklak ng malunggay. Mabango din to eh. Minsan maraming bees dito pumupunta. Kasi ito yung bunga ng malunggay. Actually dito pala ako nakakain ng bunga ng malunggay na niluto. Dahil sinubukan ng kasama kong niluto. Tapos tinikman ko. Ang sarap pala. Tapos doon pupunta natin yung pinakamalaking
puno ng malunggay. Tara. Ito yung pinakamalaking malunggay dito sa compound. Actually, daming pugad. Oh, may mga pugad ng ibon. Dito ako kumukuha ng pangsahog sa noodles. Ang daming bunga sa taas. Kukunin ko yan next week. Pagkatapos ito din sa malunggay din to. Daming malunggay dito. Hindi kami magugutom dito dahil may malunggay. Pagkatapos ito yung tennis court ng compound. Next, ipapakita ko sa inyo yung tulugan namin, yung villa namin. Itutur ko kayo doon. Diba, simple lang pero maganda yung compound namin dahil walang nakakahalo dito sa amin kundi kami lang talaga. Kami lang yung empleyadong nakakahalo dito. Tapos ito yung sasakyan ng kumpanya namin. Ito yung mga service namin. Tara, pupunta na natin yung villa na sinasabi. Itutur ko kayo doon. Kahit saan umikot ka dito, may puno ng malunggay. Tapos ito yung tangke ng tubig namin. Dahil ito yung source ng tubig namin na pinapaligo, pinapangpahugas. Dahil dinideliveran lang to dahil walang linya ng Nuwasa dito sa Saudi Arabia. Dahil malayo nga kami dito sa bayan. Itingnan mo. Dito din kumukuha ng pandilig lahat ng puno, ng halaman dito sa compound ng villa. Actually malalim to may tangke pa to sa baba. Electric motor. Ngayon, ito yung Romwa, unang villa, bali ito yung barbershop dito. Ito yung barbershop. Yung barbershop namin. Tapos, pero hindi kami makakapasok dito. Mga Koreano lang makakapasok dito. Bawal kami dito. Pagkatapos, ang pangalawang pinto ay ito. Bali ito yung office ng villa. Dito nag-o-office yung may-ari ng villa. Tsaka yung mga control ng CCTV. Nakalock to. Yeah. Hindi mo mabubuksan ito dahil nakalock. Ulit yung puno ng tamarindo nandun sa gitna. Pagkatapos yan dito may daanan yan dito sa likod, papunta sa likod. Kailan doon sa likod may ano yan doon, may bahay ng bees. Baka
habulin tayo. Tara, dito na tayo sa tulugan ng mga namin. Ngayon, nandito tayo sa room number 1. Room number 1. Yan. Dito ako natutulog, pero wag ko kayong ipapasok yan dahil makikita ninyo yung mga kalat ko. Tatlo kami dito, bali si Oconero, si Kuya Nilson at saka ako. Pero wag ko kayong papasukin dahil makalat nga. Tapos nandito tayo sa room 2. Mga Indiano nandito. Room ito. Papasokin natin ito. Still sleeping? What you cook though? Where? Still sleeping? Sleeping. No sleeping. I see video. Anyway, ito yung room 2. Bali, di ba? Maganda din to. Tingnan nyo sa loob. Kompletong gamit din. May refrigerator, may cabinet, may lutuan. Saka may sofa din dito. Ito yung pinaka-living room dito. Saka ito, pakita ko yan. May exclusive na exercise sila dito. At saka 50 inches television. This is Mr. Video. Say hi. Hi. Isang number 1 engineer namin yan sa company. Pagkatapos, huwag ko nang pasukin dun sa kwarto nila dahil natutulog sila dun. Ito yung kwarto sa kabila. Yung kwarto, tapos ito yung toilet. May tao sa toilet. Ano kung ginagawa ito? Diba? Parang punto type yung style dito sa loob. Yung isang magiting empleyado ng kumpanya talaga. Hi video, thank you. Kukuha tayo ng isang saging talaga. Never take one. See, iniwan daw I think. See hi again. Hi. See. See, later they are cooking. They will do cooking. See, look at there. There is a kitchen area. Yun ang lutuan nila, naka-oven pa, social. Tingnan natin yung refrigerator kung anong laman. Yan ang laman. Yan na, labas na tayo. Ito sa room 3, walang nakatira. Pero try natin pasukin na kung ano yung laman sa loob. Tara. Init. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung laman dito sa loob. Yan, di ba? Silent chandelier. Ito yung sofa dito. Ito yung pinaka-living room nila dito. Tapos doon yung lutuan nandito. Papakita ko. Wala nakatira dito eh. Bali bakante. See, naka-oven. Dito yung cabinet. Tapos yung lababo. Nandito rin. Refrigerator. Nandito sa likuran ko. Titingnan natin. Walang laman. Ito yung parang kainan. Tapos ito. Try natin pasukin yung kwarto na walang laman. Yan. Ito yung kwarto dito. Yan. Tingnan nyo. Di ba parang nasa hotel lang. Nasa sugong. Sino ba't? Ito yung loob ng kwarto.
gabi nito. Tara na, labas na tayo. Tapos may personal refrigerator. Tapos ito yung toilet dito. So makikita nyo naman, simple lang pero malinis naman, maganda. Doon yung shower, doon, tapos yung heater, tapos yung tampa-tampa dahil nawawalan nyo ng tubig dito kaya kailangan may extra ganito. Tapos patay na, ay wala palang, hindi ko pala taon dito sa kabilang kwarto. Punta natin. Ito din yung sa kabilang kwarto dahil sa isang flat, dalawa yung kwarto, naka-aircon din dahil hindi mabubuhay yung tao dito na walang aircon. Diba? Ang ganda ng ano nila dito. Ang ganda ng ano sa mga bintana dito. Nakikita pa ito. Yung bintana sa kabila. Ito parang kukunin ko natin. Dadaling ko sa bahay kaya lang wag na. Baka makusahan tayo. Yan, matitingnan nito. Maganda yung kwarto dito siya. Kasi nakatira dito yung mga Koreano dati. Tara, alis pa. Yan, ito na kita nyo. Diba magandang loob ba? At saka may treadmill sila dito sa loob. At saka 50 inches na TV. Kasi bawat flat dito may 50 inches TV dito. Tsaka local network lang sila dito. Tara na, alis na tayo. Baka mahuli tayo. Yan, ito. Labahan ng yung empleyado namin. Dito lang nakasampay dahil ayaw nila mag washing machine doon sa kabila eh. Ngayon papasukin na natin yung room number 4. Mga tatlong Nepali yan dito nakatira. Nakapasukin natin. Hi! Say hi! I can go inside. I can go inside. Oh, see? Welcome daw ako dito. See? I will show you again the room number 4 inside. Ay, halos pare-pareho lang yung laman dito. Pareho lang yung design. See? Ito yung dalawang very hardworking na empleyado. Hi! Hasta! Japon! Hi! From Italy. Tititingnan nyo dito ha. Pero maganda naman, simple lang siya. Kaya kami ko lang yung style dito. Lutuan. Tapos yung living room dito, ito lang ha. May treatment din sila dito. Tapos hindi yung kwarto nila doon. Pero wag ko lang ipasok doon ha, dahil baka makita yung hindi dapat makita. Tapos 50 inches TV. Tapos may projector screen pa sila dito. Tapos may mga basura dito. May nililigo sa siya. Hindi natin iba nang ginagawa. Hello! Dalawa din. Bicycle. May bicycle din pala dito. Sa kabila bicycle, sa kabila treadmill. Hi Japon! Say hi!
Tara, ituloy natin pasok sa mga ibang kwarto ha. Tara. Punta tayo sa room 5. Tingnan natin kung ano yung sa room 5. Actually pareho lang naman yung mga laman sa loob. Pero minsan may makikita kung kakaiba. Ang nakasampay dito. Ito yung room number 5. Hi! Say hi! Yan, ito yung room number 5. Wait, I can enter? Come. Sure? Yeah. But remove your shoe. Oh sure! I Yeah. can see you remove my shoes. Yeah. See, This one India culture. you can see here this very good arrangement their living room. Napalis yung sapatos ko dahil stricto sila. No lights? Lights are there. You remove. I sorry. See, I will show you. This is Mr. Santa and then Mr. Pravin. Tapos ito yung loob ng kwarto dito. Ang ganda. So very beautiful. English, no Tagalog. Yeah, that's why I seeing very beautiful. See, very arranging living room. Seem like very. बना रहा है. Ang sarap. It's very delicious. I will upload that. Okay. We will subscribe. Already we subscribed. See, di ba? Yes, kaya po Parang natin ito subscribe na maganda tayo, yung mag-like arrangement kasi. nila dahil Wait. लेकिन ये ठीक है. ये इसको दुनिया से कोई मतलब see, नहीं. pareho lang naman dahil ito may Like unit sila later. dito. Lutuan, music too. Iba maganda, parang hotel. Hotel style. Kasi may libre pang pakain. Where is Rakesh? Rakesh inside, you go room inside. Rakesh! You go inside, no problem. Natutulog pa yung isa doon. Huwag natin pasukin to. Do not enter inside. No need. May I see? Possible? Yeah. Sure? Okay. We will try to go inside the room, Mr. Santa. Wow, see, di ba? Simple lang ito. Yan, yung beautiful area. Beautification area. Siya na to. This is his bed. Very simple only, but very beautiful. You can see. Mr. Santa, thank you very much for to come inside the Always room. welcome. Always welcome. Only tomorrow you give party. What I party? After you do much money See? coming up. No, still no money. Probably thank you Okay. And then you can see here the 50 inches TV. See, in my back. Biscuit. Kalas, I took it already one. One more? Yes. Okay. Kalas. Thank you Okay. Thank you. See you. See you. Close the door. At least thank you. Pinayagan nila akong pumasok. Dahil minsan kasi yung ibang Indiano, iba yung ugali. Dahil hindi itong nakatira dito yung tatlo. Kaya lang yung isa natutulog pa. Yan yung lagi kong kaaway sa office. Si Rakesh. Ngayon, nandito tayo sa room 6. Papasokin natin. Tingnan natin kung papasokin tayo. Si hi! Ay! Pwede ba pumasok? Pasok! Oh, sige. Hello, kuya! Ganda! Yan, tingnan mo. Ito na naman yung room number 6. Yan. Si Boss Sony, si Foreman. Tapos ito yung pinaka magiting welder namin. Ha? Pati sa kumain. Inano ko lang yung vlog ba? Yan, pareho-pareho lang yung laman ng bilya dito dahil pareho lang yung style.
Pero maganda dito yung loob dahil yan, ito din yung kwarto nila pero huwag nating pasukin dahil may makikita tayong hindi dapat. No problema. Isa yan. Tapos ulit nandito, may TV ulit, 50 inches ha, dalawa. So ito nakikita yun na. Parang sinubukan yung M31. Oo nga eh, M31. Ulang. Parang gusto ko yung bumili niya na. Maganda yung 64 megapixels siya eh. Maganda siya sa function. Sabi ko yung front. Hindi, sa likuran talaga 64. Sa front ba? Front. Hindi ko alam kung front. 32 yun. 32. Bagong labas eh, naghahanap nga ako ng cover. Wala nga akong mahanap. Kasama yan. Wala pagbili. Pinakain yung kasang dusay. Pagbili. Ay wala. Pagbili ko sa online, nakalimutan ko. Kasi ibang unit yung kay Arnold ko eh. Hindi, yung hanggang. Nakita ko lang sila kung dito. Okay, thank you ha. Ikot tayo sa kanila. Okay. Yan, pinayagan akong pumasok dito sa room number 6. Titingnan natin sa room number 7. Papasokin natin sila kung papayag ba. Pwede bang pumasok? Yeah! Alright! Welcome ba ako dito? Welcome! Welcome to our... Tara, pasok tayo sa room number 7. Tara, titingnan natin kung anong laman dito. Saan yung dalawa? Diyan sa... Huwag na natin buksan yung rip. Rip, pwede rip. Pwede? Pwede na. Tingnan natin. May laman eh. Wow, tingnan nyo. Ito yun, tingnan mo. Hindi talaga mawawala yung isda sa mga Pilipino, di ba? Di ba? Ngayon, sa ground floor ng refrigerator. Wow! Ito talaga yung paborito. Jay! I know this is your. Tingnan nyo ito. May kalabasa. Di ba? Prutas. Lemon. Tara. Huwag na natin pasukin yung kwarto dahil baka may makikita tayong hindi makikita. Oo, Bert, thank you ha. sige. Yung maganda din kung area nila dito. Puti, pinapapasok ako dito. Ayan, pala mga Pilipino naman. Mga mabait naman dito. Ngayon, pupunta tayo sa room number 8. Let's go. Tingnan natin. Papapasokin tayo dito. Ito yung room number 8. Hi! Si hi. Pwede ba akong pumasok? Hi! Pwede ba akong pumasok? Ngayon, pinapapasok tayo sa room number 8. Okay. Hi, vlogger! Si Arnold po, Mr. Arnold po. Mahusay na materialis. Yes.
Tsaka ito yung pinakamahusay nga engineer sa Iski. Saan si Tulog pa. Diba halos pareho lang naman yung laman ng mga kwarto dito. Yes, na yun. Kaya yung mga tao, iba. Dito. Pareho lang din sa kabila dahil pare-pareho yung design. May refrigerator, yung oven. Pero ang pinasanta maganda yung setup. Ang ganda yung setup. Parang Pagpasok ko itong bawal kong dala ng ganito. Oo. Baka makabalik yun. Pinaalis-alis. Alisin mo yung susunod. Doon sa kabila, punta mo ah. Oo. Vlog na rin kaya mo. Para magpumas mo na vlog. Nagawin. Bigtan ka pala ah. Tapos ito yung bike ni brother. Oh brother, yung bike mo nandito lang nakatambay sa labas o pinabayaan na nila. Oh. Eh, ginagawa sampayan. Sinampayan na lang. Ginawang sampayan ng plastic. Oh. Ito yung pinakapaborito kong Darshoes ni Ricky. Oh. Tingnan nyo. Paint. 65 to no? 55 lang yan. Ito yung pinakabunggang kwarto dito. Ito yung pinakamalaki. 60 inches na TV. Kasi mostly sa kabila 50 lang eh. Sa amin 50. Tapos yung isang kasama nito natutulog pa. Huwag na dahil. Huwag mo nang bisor din dyan eh. Hindi ka pagpasok, hindi ka na makalabas. Kanino laptop to? Bungga ha? Kaya sa labas ng CR mayroon. Siyempre, may ako kami. Tingnan mo yung nag-subscribe dyan. Sige, thank you ha. Thank you. See hi ulit. Yan. Thank you ha. Try natin puntahan sa kabila kung mapapasokin tayo. Saan? Yan, may lumabas na. Say hi bago mong gising. So, what's up? Oh, let's see you bye. It's your boy nga pala, nagbabalik. Thank you kuya. Okay, thank you, Nick. Yan. Pinapasok tayo sa room number 8. Try natin puntahan yung... Hey! Ay! our salary today our Isa, salary. kasi natutulog kanina eh. Hello. Ito sa good room morning. number 7, Good Mr. morning. Romeo. Yung PUEQC Hello. namin manager namin. Nakapasok na ako dyan kanina eh, kaya wag ko nang bumalik dyan eh. Try natin doon. Pumunta tayo doon sa kabila. Actually natatakot ako eh, dahil yan yung ano ng amo namin, kwarto. Pero try natin, pero wag na akong papasok. Pupunta na ako doon sa kabila. Para kunwari nagbibideo-video lang ako. Ito yung room ng amo namin. Tapos dito, yan, room number 9 siya. Tapos dito nagtatapos yung pagtutur ko sa villa namin. Sana nasayahan kayo. Tapos ito yung mga mga container ba, empty container. Dahil actually ang may-ari nito ng villa ay bumibili ng mga garbage, yung mga tapos na yung project ba. Tingnan, maraming cable dito, mga basura yan dito eh, tingnan mo yan, mga basura yan dito, mga pipe, mga kung ano-ano dito. Ang daming bed dito oh. Yan, ano ba ito? Bakit may tangke dito? Yan, baka may mga ahas yan dito eh. Sana wag lang, wala lang. Ah, gold oh. Uga. May gold akong natanggap na stick oh. Ilang kilo kayang gold to? Yak muna, babalikan na lang kita. Ano bang laman itong tangki na to? Baka lulusog na lang ako pababa dito. Yan. Parang basurahan lang naman pala to eh. Ito yung likod ng villa namin, kung makikita nyo. Ito yung likod, nandun yung villa namin. Ito
dito yung pinakalikod, yung pinakadulo. Kasi yung sa kabilang bakod nito is kambingan. Puntahan natin doon kung talagang tingnan nyo dito. Maraming cables. Yung mga cables na galing sa old projects. Binibili ng may-ari nito eh. Yan. Naririnig nyo yung ano, yung tunog ng mga kambing. See, nandun yung bila namin. Bali na sa dulo ako eh. Bali ito yung pinakadulo ng bila namin. Dahil ito yung bakod oh. See. Sa kabila oh. Bali pastuhan niya ng kambing sa kabila. Maraming kambing dyan sa kabila eh. Yun oh. Masyadong mataas kasi yung ano eh. Kaya hindi ko mapakita yung kambing no? Masyadong mataas yung kudal. Hindi ko maakyat. Mi. Ngayon balik na tayo dun sa kabila. Sobrang init na eh. Nyo dito parang basura na lang dito sa likuran eh, dahil dito tinatambak yung mga binibiling scrap. Tapos ito yun, ito na yung bila namin. Bali dito lang ako sa galing sa likod. Yan. Tara, balik na tayo doon sa dulo. Sana may masaya kayo sa pag-tour ko dito sa bila namin. I-subscribe nyo yung channel ko, tsaka i-like, tapos i-share yun na rin para makikita ng iba. Ang buhay dito sa Saudi Arabia simple lang. Dapat matyaga ka lang. Matyaga lang sa trabaho kahit maliit lang yung sweldo, pero nakatulong yung sweldo sa ating pamilya. Alam naman natin kung bakit nandito tayo sa Saudi Arabia eh. Dahil para sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Hindi naman tayo pumunta dito para maglakwat sa lang eh, kundi magtrabaho para ipadala, para mapaaral yung mga kapatid, mga anak, mga pamangkin, kung sino-sino pa ang dapat tulungan. Ito na yung simpleng villa namin eh, pero maganda naman, safe naman kami dito. Dito ako nakatira, dito ako tumira sa room number 1, pero hindi ko kayo pinapasok dahil mahukay nga, magulo. Huwag dapat makita yung hindi makita dahil hindi naglilinis. Yan. Thank you sa pagbisita sa channel ko ah. Huwag niyong kalimutan i-subscribe yung YouTube channel ko. Yan ulit. I-plus back ko sa inyo yung compound ng villa namin.